mula sa tribo ni Efraim, sa pamilya ni Jose. Tagapaglingkod ako ni Moises. Pagamatay ni Moises, inatasan ako ni Jehovah na manguna sa Israel sa pagtawid sa Jordan at pagpasok sa lupang pangako. Sinabi ni Jehovah sa akin, Kung paanong ako ay sumakay Moises, ako ay sa iyo. Hindi kita pababayaan, ni iiwan man. Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. Dahil ikaw ang magpapangyari na manahin ng bayan ito ang lupaing itinako ko sa kanilang mga nanuno. Nanampalataya ako sa mga salitang iyon. Hindi ako nag-alinlangan na tutuparin ng Diyos na Jehovah ang mga pangako niya sa kanyang bayan. Lahat ng sinabi niya sa mga ninuno kong sina Abraham, Isaac, Jacob at Jose ay nagkatotoo. Walang dahilan para magduda tayo kay Jehovah. Baka di natin alam kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay, pero tiyak na matutupad ang salita ni Jehovah. Narito ako para patibayin ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na si Jehovah. Balikan natin ang mga pangyayari, mga 3,500 taon na ang nakalilipas. Makikita ninyo sa mga pangyayaring iyon na walang isa man sa mga salita ni Jehovah ang nabigo. Patay na ang lingkod kong si Moises. Tumindig ka, tawirin mo ang Jordan, ikaw at ang bayan ito, patungo sa lupain na ibinibigay ko sa kanya. Josue, parang ang seryoso mo. Ano bang iniisip mo? Ang lupang pangako? Hindi. Ang puso ng mga kababayan natin ang iniisip ko. Bakit naman? 40 taon. Caleb, 40 taon tayong nagpagala-gala sa ilang na to. At anong dahilan? Walang pananampalataya ang bayan. Tandang-tanda ko pa nung pag-alis natin sa Egypto. Isinuro tayo ni Moises at ang 10 iba pa sa lupang pangako. Mabuti ang naging ulat natin. Pero naghasik ng takot ang iba. Malinaw na makikita sa ginawa ng 10 espiya ang salobin ng buong bayan ng Israel. Talagang galit na galit sila sa atin. Tanda ko pa. Gusto nila tayong pagbabatuhin. Oo nga. Nadaig sila ng takot at inisip nilang ang mga anakin, ang mga higante ay mga Nephilim, anak ng mga demonyo. Hindi ko malimutan na kawalan nila ng pananampalataya at pagrereklamo. Moises, hindi ordinaryong tao ang mga yun. Tudurugin nila tayong parang tipaklong. Wala tayong kalaban-laban. Moises, mag-isip ka. Paano natin matatalo ang mga yun? Ang tibay ng mga pader nila. Hindi natin yan kayang tibayin. Kawawa naman ang asawa at mga anak natin. Agad nilang nalimutan ang mga makapangyarihang gawa ni Jehovah sa Egypto. Oo, pero wala na sila. Iba ang henerasyon to. Masunurin sila at sabik ng pumasok sa lupang pangako. Ngayon handa na tayong tumawid sa ilog Jordan. Pero may kinababahala ako. May lakas ng loob at pananampalataya kaya ang henerasyon to para makapasok sa mamanahing nilang lupain? Kinausap ako ni Jehovah kaninang umaga. Anong sinabi niya? Kung paanong ako ay sumakay Moises, ako ay sa iyo. Hindi kita pababayaan, ni iiwan man. Magpakalakas-loob ka at magpakatibay. Caleb, sigurado ako. Hindi tayo iiwan ni Jehovah. Pero kailangan nating lubos na magtiwala. Dapat na lagi tayong sumunod sa Kanya. Malakas ang mga kaaway. Pero mas malakas si Jehovah. Magtatagumpay tayo sa tulong ni Jehovah. 40 taon ko na itong inihintay. Lumibot ka sa buong kampo, Caleb. Sabihin mo sa mga opisyal at sa bayan, maghanda kayo ng panustos dahil tatablin natin ang Jordan para pasukin at tariin ang lupain binibigay ni Jehovah sa atin. Masusunod. Nasaan ang 2 espiya? Narito kami, Kuya Josue. Dali.
Tingnan niyo ang lupain at ang Jericho. Sabihin niyo sa akin ang makikita niyo. Opo, babalik kami agad. Isinugo kayo ng Diyos. Sinong Diyos ang sinasabi mo? Si Jehovah, ang Diyos ng mga Israelita. Inakay niya kayo sa bahay ko. Anong alam mo sa Diyos na ito? Nabalitaan namin ang ginawa ni Jehovah sa mga Ehipsyo. Alam kong ibibigay sa inyo ni Jehovah ang lupain. Sa amin? Oo, alam kong mga Israelita kayo. Huwag kayong mag-alala. Takot sa inyo ang lahat ng taga rito. Dahil nabalitaan namin tinuyo ni Jehovah ang tubig ng dagat na pula nang lumabas kayo mula sa Ehipto. Hinaan mong boses mo. At nang marinig namin tinalo niyo sina Sihon at Og, natakot kami. Hindi namin kayang lumaban sa inyo dahil ang Diyos niyong si Jehovah ay mas malakas sa aming mga Diyos at ipinakikipaglaban niya kayo. Buksan niyo to! Buksan yung pinto! Sino yan? Buksan mo na ang pinto. Isinugo kami ng hari ng Jericho. Sandali lang. Dali, umakyat muna kayo sa bubong. Magtago kayo sa mga tangkay ng libo. Bilis! Nandyan na. Nasaan ang mga lalaking pumunta dito? Mga lalaki? Pupunta dito ang mga lalaki araw at gabi. Ang mga dayo na pumasok dito. Espiya sila galing sa kampo ng Israel. Tinitiktikan nila ang lungsod at ang buong lupain. Nasaan sila? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Alam ko na. May dalawang mga lalaking galing dito. Pero di ko alam kung taga saan sila. Sandali lang. Isipin ko nga kung Alam mo naman kung sino ang hinahanap namin. Nasaan sila? Ilabas mo na. Ako lang ang nandito. Kita-kita niyo naman. Hanapin mo sa bubong. Teka lang. May dalawang lalaki. Nagpunta dito. Pero nang magdilim at pasara na ang pintuan ng lungsod, umalis na sila. Hindi ko na alam kung saan sila pumunta. Pinatutuyong tangkay lang ng lino nasa taas. Kung hahabulin niyo sila, baka maabutan niyo pa. Tayo na. Kapag nalaman naming niloloko mo kami, kumanta ka, babalikan ka namin. Tigilan mo na yan. Tara na. Wala na sila. Baba na kayo. Salamat. Utang namin sa iyo ang buhay namin. Sa inyong Diyos kayo magpasalamat. Siya ang nagligtas sa inyo. Naniniwala ka kay Jehovah? Oo. Ng buong puso. Dahil lang sa mga narinig mo, Oo. Naniniwala akong lahat ng salita ni Jehovah ay hindi mabibigo. Kaya, pakisuyo, sumumpa kayo sa akin sa harap ni Jehovah na dahil nagpakita ako sa inyo ng matapat na pag-ibig, magpapakita din kayo ng matapat na pag-ibig sa sambahayan ng aking Ama. At bigyan niyo ako ng isang tanda at iligtas mo ang aking ama at ina, mga kapatid at lahat ng sa kanila. Anong pangalan mo? Ako si Rahab. Kung ililihim mo ang pakay namin, magpapakita kami sa iyo ng matapat na pag-ibig kapag ibinigay na sa amin ni Jehovah ang lupain. Ito ang lubid. Baka sarado na ang pintuan ng lungsod. Dito na kayo bumaba sa bintana. Walang kawal sa panig na ito ng pader. Walang makakakita sa inyo. salamat. Pumunta kayo sa mga bundok at magtago kayo doon ng 3 araw para hindi kayo makita ng mga humahabol sa inyo. Saka kayo bumalik sa inyong kampo. Paano ka? Huwag kayong mag-alala sa akin. Malaya kami sa pagkakasala may kaugnayan sa sumpa mong ito. Maliban kung pagpasok namin sa lupain, ang pananing ito na kulay iskarlata ay itatali mo sa labas ng bintana at titipunin mo ang buong sambahayan ng iyong ama sa loob ng bahay at hindi kayo lalabas. Mangyari nawa ang mga sinabi mo. Sumainyo nawa ang inyong Diyos na si Jehovah.
pati sa akin at sa aking pamilya. Bumagsak ang Jericho. Nakaligtas si Rahab at ang pamilya niya. Iniutos ni Jehovah sa bayan na wasakin ang lahat ng nasa lungsod. Pero ang pilak ng ginto ay dapat dalhin sa kabangyaman ni Jehovah. Walang pwedeng kumuha ng anuman para sa sarili nila. Akan? Ano yan? Bakit hanggang tayo nga ang ngiti mo? Mahal, mayaman na tayo. Mayaman? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan yung mga to. Akin na yan. Sa akin to. Ang galing mo talaga, mahal ko. Kinuha ko to sa mayaman at di makadiyos na mga Kanaanita. May nakakita ba sa'yo? Wala. Nag-ingat ako. Sigurado ka? Oo. Imposible may nakakita sa akin. Ama, gaganda ang buhay natin sa lupang pangako. Pero, kailangan nating itago ang mga to. Tama. Itago muna natin. Kung walang makakakita, walang makakaalam. Ayos? Opo. O sige. Itago na natin ang mga to. Nang lumusob kami sa lungsod ng Ai, kami natalo. Sinabi ni Jehovah na may kumuha ng ilan sa mga bagay na nakatalaga sa pagkapuksa at nagnakaw din ng kintot pilak na para sana sa kabangyaman ni Jehovah. Kinaumagahan, tinipo ni Jehovah ang buong Israel, lahat ng tribo, pamilya, samba-sambahayan, bawat lalaki. Sa wakas, isiniwalat ni Jehovah ang masuwayong lalaki. Anak, Panginoon, pakisuyo, luwalatiin mo si Jehovah na Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo kung anong ginawa mo. Huwag kang maglihim. ang totoo, ako ang nagkasala laban kay Jehovah na Diyos ng Israel. Inang makita ko sa samsam ni Jehovah ang isang opisyal na kasuotan mula sa Sinar na talagang napakaganda. At 200 siklo na pilak. Ano pa? At bara ng ginto na 50 siklo ang bigat. Akan, ba't mo kinuha ang mga yun? Gusto ko po nun. Kaya kinuha ko. Pero bakit? Tumingin ka sa akin. Hindi mo ba narinig ang iniutos sa atin? Malinaw ang pagkakasabi. Ang lungsod ay nakatalaga sa pagkapuksa. Hindi mo ba alam na yun? At ang lahat ng naroon ay kay Jehovah? Opo, alam ko. Pero ninakaw mo pa rin ang mga yun? Ha? Opo. Bakit? Ano ba sa iyo ang kasuotang yun mula sa Sinar? Yun ay dapat makita mo, kuya. Ang ganda. Walang dugtungan. Napakaganda ng tela. Bagay sa hari. Noon lang ako nakakita ng ganon kagandang mga kulay. Tama na, anak. Tama na. Sabihin mo, nasaan yun? Nakatago sa lupa. Sa loob ng tolda ko. Nasa ilalim ang salapi. Dali, Isbak. Tingnan mo kung talagang nandun. Nedabias, hanapin mo ang pamilya niya. Akan,
Hindi mo ba alam na makikita ka ni Jehovah? Hindi ko po naisip. Hindi mo kailangan ng mga iyon. Meron kang toro at asno at kawan. Wala akong may dahilan. Nagkasala ako laban kay Jehovah na Diyos ng Israel. Bakit ka nagdala ng kapahamakan sa amin? Ngayon, si Jehovah magdadala sa iyo ng kapahamakan. Nedabias, dalhin mo na sila. Nagbabala si Jehovah na masama ang resulta ng sinasadyang pagsuway. Sa nangyari kay Akan, napatunayan muli na hindi nabibigo ang salita ni Jehovah. Ano naman ang nangyari sa mga Kanaanita? Sinabi ni Jehovah na mapupuksa sila. Nagkatotoo din yun. Pero hindi namin alam kung paano eksaktong mangyayari ang mga bagay-bagay. Sino kayo? Hindi kayo mga Israelita. Taga saan lupain kayo? Galing kami sa napakalayong lugar. Gusto po namin makipagtipan sa inyo para sa kapayapaan. Pakiusap po. Alipin niyo kami, Panginoon. Paano kami makikipagtipan sa inyo? Sa tingin ko, imposible yan. Dapat na maingat namin sundin ang utos ni Jehovah. Marahil ay sa malapit lang kayo nakatira. Hindi, Panginoon. Galing kami sa malayo. Sa napakalayong lugar. Narinig namin ang kabantugan ni Jehovah na inyong Diyos at lahat ng ginawa niya sa Ehipto at kung paano niya tinalo ang 2 hari ng mga Amorita na nasa kabilang ibayo ng Jordan, gaya ng sinabi niya. Kaya sinabi ng matatandang lalaki at lahat ng tumatahan sa aming lupain, magdala kayo ng panusto sa paglalakbay at salubungin niyo sila. Sabihin niyo, magiging lingkod niyo kami, kaya makipagtipang kayo sa amin. Tingnan niyo ang tinapay namin. Nainit pa ito nung umalis kami sa aming bahay papunta rito. Pero ngayon, heto, tuyo na ito at nagkakadurog-durog. At ang sisiglang to ay bago ng pulay namin, pero ngayon punit na. At ang aming kasuotan at sandalyas ay luma na dahil sa mahabang paglalakbay. Ipapakipag-usap ko muna to sa matatandang lalaki. Anong tingin niyo? Mukhang seryoso sila at may ebidensya pa silang ipinakita. Mangyari nawa ang mga sinabi ninyo. Makikipagtipan kami sa inyo at sa inyong bayan para sa kapayapaan. Pakisuyo. Sumumpa kayo sa amin. Oo, sumusumpa kami. Sumusumpa rin ako at kaming lahat. Kuya, ang mga nakipagtipan sa ating 3 araw nakakaraan, nagsinungaling sila. Hindi sila galing sa malayo, taga-Gibeon sila. Maghapong lakaran lang mula dito. Nandito pa ba sila sa kampo? Opo, Dalhin sila sa akin. Bakit ninyo kami dinaya at sinabi sa amin na galing kami sa napakalayong lugar? Gayon sa malapit lang pala kayo nakatira. Mula ngayon kayo ay sinumpa at mananatili kayong mga alipin, mga tagakuha ng kahoy at tagasalak ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. Ginawa namin yun dahil nasabihan kaming si Jehovah na inyong Diyos ay nag-utos kay Moises na ibigay sa inyo ang buong lupain at lipulin ang lahat ng tumatahan dito. Kaya natakot kami. Ayaw namin mamatay.
Alam namin anumang sabihin ni Jehovah ay tiyak na magkakatotoo. Ngayon, kayo nang bahala sa amin. Gawin niyo sa amin ang sa tingin niyo ay mabuti at tama. Kung gayon, tutupad kami sa usapan. Nakipagtipad kami sa inyo para sa kapayapaan. Hindi namin kayo sasaktan. Ang ibang Kanaanita ay naghahanda ng makipaglaban sa amin. Isip-isipin ang nangyari nang malaman nila ang ginawa ng mga Gibeonita. Mga tagapayo, anong gagawin natin? Alam niyo naman ang sitwasyon. Nagkakagulo sa buong lungsod ng Hermos. Alam niyo ba na di mapalagay at takot na takot ang mga tao? Totoo yan, Panginoon ko. 3 gabi na akong di makatulog. Bigyan nawa kayo ni Baal ng kapayapaan. Kapayapaan? Natawid na ng Israel ang Hordan at natalo ng Jericho at ang Ai. Di magtatagal, nandito na sila. Bali-balitang hinati ng kailang Diyos na si Jehovah ang umaapaw na ilog at pinabagsak ang mga pader ng Jericho. Mahirap paniwalaan yun, no, Hari? Ang totoo, General Zaham, bumagsak na ang Jericho at ang Ai. Naniniwala ka ba doon? Meron pa kayong dapat malaman, Panginoon ko. Ano yun? Magsalita ka, Enlil. Kumalas na sa atin ang Gibeon. Nakipagpayapaan sila sa Israel. Ano? Paano mo nalaman yan? Kadarating lang ng balita at nakampirma namin totoo. Hindi! Dakilang lungsod ang Gibeon. Mas malakas pa sa lungsod ng Ai. Lahat ng lalaki doon, mandirigma. Bakit nila gagawin yun? Naniniwala silang sa tulong ni Jehovah, matatalo tayo ng Israel. Kabaliwan. Mas malakas si Baal kay Jehovah. Pinagpala tayo ni Baal dahil sa lahat ng handog natin sa kanya. Kaya poprotektahan niya tayo. Bakit hindi niya pinrotektahan ng Jericho at ang Ai? Bakit? Kulang pa ba ang kanilang mga sagradong ritual at mga anak na inihahandog nila? Hal. Gustong burahin ng mga Israelitang ito ang ating kultura, ang ating tradisyon. Saka na muna ang mga yan, o Hari. Ang mahalaga, maparusahan ng Gibeon. Kung hindi, baka may iba pang lungsod na kumampi sa Israel. Anong maipapayo mo? Mabuti pa, makipagpulong tayo sa iba pang hari ng Kanaan at makipagdigma tayo sa Gibeon. Tutulungan kayo ni Baal. Panginoon, may sasabihin ako. Magsalita ka, Enlil. Baka maganda na rin ang ginawang pakikipagpayapaan ng mga Gibeonita. Anong ibig mong sabihin? Ang kalaban po natin ay di basta hukbo ng mga tao, kundi isang malakas na Diyos na nakikipaglaban para sa bayang iyon. Alam niyo ng Gibeon. Ano ngayon ang ipapayo mo? Nasubuko na lang tayo sa Israel? Baka iyon ang pinakamagandang gawin. Sumuko? Naduduwag ka ba? Di mo ba alam kung paano sila pinalaya ni Jehovah sa Ehipto? Kung anong ginawa niya sa hukbong na paraon sa dagat na pula? Mas malakas ang hukbong yun kaysa sa atin, pero ubos sila sa loob ng isang araw. Natatakot ka sa mga kwentong yon, tanda? Sabi-sabi lang ang mga yon. Panginoon kong Hari, hindi sabi-sabi ang mga yun. May mga nakausap akong mga lalaki galing sa Ehipto na nakakita mismo sa mga pangyayari noon. Mahigit 40 taon na ang alamat na yan. Maging makatotohanan tayo, o Hari. Hindi tayo dapat matakot. Mahina ang Israel at hindi sila sanay makipagdigma. Kumilos na tayo. Ngayon na. Tama ang sinabi mo, Zaham. Ipatawag mo ang iba pang hari at ang kanilang hukbo. Una, parurusahan natin ang Gibeon. Pagkatapos, sa tulong ni Baal, ibabagsak natin ang Israel. Sisiguraduhin nating mabubura ang pangalang Jehovah sa lupain ito. Dumating ang 5 hari na mga Amorita
Sinabi sa akin ng mga Gibeonita, umahon ka sa amin at iligtas mo kami. Kaya umahon kami. At sinabi ni Jehovah, Huwag kang matakot sa kanila, dahil ibinigay ko na sila sa iyo. Walang isa man sa kanila ang makatatayo laban sa iyo. muli, natupad ang salita ni Jehovah. Habang tumatakas sa mga hari at kanilang mga hukbo, nagpaulan si Jehovah ng malalaking granizo. Mas marami ang namatay sa granizo kaysa sa napatay namin sa tabak. Pero papalubog na ang araw. Kaya tumawag ako kay Jehovah sa harap ng Israel at sinabi ko, Araw, huminto ka sa Gibeon, at buwan sa libis ng Aijalon. At ang araw ay nanatili, at di gumalaw ang buwan hanggang sa makapaghiganti ang Israel sa mga kaaway nito. Mahaba at makabuluhan ang naging buhay ko, at marami akong nakitang himala. Nakita ko ang 10 salot ni Jehovah sa mga Ehipsyo. Iningatan niya kami sa dagat na pula at pinuksa ang hukbong Ehipsyo. Pinaglaanan niya kami ng pagkain at tubig sa ilang. At paulit-ulit na ipinaglaban at pinoprotektahan laban sa maraming kaaway hanggang sa ligtas kaming makapasok sa lupang pangako. At marami akong natutuhan. Natutuhan kong tanggapin ang disiplina ni Jehovah at magtiwala sa kanyang salita ng buong puso. Sa karanasan ni Rahab, nakita ko na kung may pananampalataya ang isa, pwede siyang magbago at manindigan sa katotohanan. Kay Aka naman, nakita kong napakahalagang alisin sa ating puso ang kasakiman at sumunod sa mga salita ni Jehovah ng lubusan. At ang pinakamahalagang natutuhan ko, talagang masasabi ko ng buong puso at ng buong kaluluwa na walang isa mang salita sa lahat ng mabubuting pangako na sinalita ni Jehovah. Walang isa mang salita ang nabigo at walang mabibigo kailanman. Lahat ay magkakatotoo.